Ngayong off-season, naging target din ng Los Angeles Lakers sina John Collins, Brook Lopez, Bradley Beal at Chris Paul. Pero lahat ng yan, naagaw ng Clippers. And yes, para ngayon mas preferred na ng mga player ang Clippers kaysa Lakers. Na dati, imposible pa yung idea. Kasi sanay tayong ang Lakers ang laging bida. Parang hinebra ng NBA yan eh. May crowd, may legacy, may hatak sa superstars. Pero ngayong 2025, nagiging mas hot commodity na ang Clippers. Weird, pero paano nga ba naging ganito? Sino ba talaga ang may-ari ng LA? Ang Lakers o ang Clippers? Sa history, unang pumasok sa Los Angeles ang Lakers dahil taong 1960 lumipat sa LA ang Minneapolis Lakers at naging Los Angeles Lakers. Habang ang San Diego Clippers ay nag-transfer lang sa LA taong 1984 para maging ganap na Los Angeles Clippers. Ang dami naman kasing city sa California. Hindi ko alam kung bakit sa LA sila nagsisiksikan. Nandiyan naman ang Anaheim, San Jose, o kahit Fresno. Buti pa ang Golden State, isang team pero dalawang city ang nire-represent, ang Oakland at San Francisco. Pero kung record ang usapan, tambak dito ang Clippers. Sa championship pa lang, 17-0 na. Sa mga notable superstars naman, ang Lakers may Kareem, Magic, Jerry West, Wilt, Kobe, Shaq, LeBron, at ngayon, Luka Doncic. Habang sa Clippers, nagkaroon lang ng identity nung panahon na Love City na nina Chris Paul, Blake Griffin at DeAndre Jordan. Nung panahon wala pang sariling court ang Clippers, hindi nila maramdaman ang home court advantage pag Lakers ang kalaban nila. Kasi kahit Clippers pa ang nakasulat sa floor, takpan man nila ang mga nakasabit na banners, ang katotohanan ay court pa din ng Lakers yon at majority pa din ng mga nasa crowd ay Lakers fans. Sayang nga lang dahil never pa nagkita sa playoffs ang Lakers at Clippers. Kaya nakakapag-isip din paano kaya kung nagkita sila sa playoffs dati? Magmumukha kayang home court na ng Lakers buong serye? So pagdating sa star power, sure na llamado pa rin ng Lakers. Kahit hindi sila palaging contender, yung Lake Show pa lang na pangalan sapat na para lapitan ng mga superstars. Pero ngayon, mas madalas ng pilian ng mga players ng Clippers. Gaya ngayong off-season dahil lahat ng nakuha ng Clippers ay naging target at sinubukang kunin ni Rob Pelinka. Pero lahat sa Clippers mas piniling maglaro. Ang sakit kaya nun yung hindi ka pinili. Pero ano-ano nga ba ang mga rason bakit biglang nag-iba ang ihip ng hangin? Well, una, baka dahil sa LeBron effect. Hindi ko sure kasi proven naman na madaming gustong makatimit si Luka Doncic at nakita naman natin yan sa Dallas Mavericks dati. So, pwedeng si LeBron ang dahilan. Maybe hindi na sila naniniwala sa kakayahan ng lolo nyo dahil sa edad or baka ayaw nila ng anytime pwede ka malagay sa trade rumor o naniniwala silang lahat ay kontrolado ni LeBron. Hindi ko alam. Hindi ko rin sure. Another possible reason ay baka dahil mas stable ang owner at president ng Clippers. Walang gaanong ingay pero may resulta. At baka dahil less pressure at more freedom kung Clipper ka. Less media attention, less toxic fans, pero same LA perks. Parang you can play and live in LA but not be in spotlight 24/7. Sa Lakers, mataas ang legacy bar. Laging win now mode. Habang sa Clippers, wala pa gaanong history. Remember nung 2021, nakapasok lang sila sa West Finals, history na agad. 50 plus years in the making. So paano pa kaya kung mabitbit mo ang Clippers sa NBA Finals? Ganun kadali magpabango ng pangalan kung Clippers ka. So sa tingin mo, ito na kaya ang taon ng Los Angeles Clippers? Let's see, dahil hindi lang sila James Harden, Bradley Beal at Chris Paul ang uhaw sa kampyonato, kundi ang mismong prangkisa na kinabibilangan nila ngayon. Paki-like ng video at please follow or subscribe para sa more NBA kwentuhan.